Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. First of all, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga viewers sa aking mga videos dito po sa Facebook account ko. Ito na po ang kinukonsider ko Facebook page at saka sa YouTube channel. Medyo marami-rami na rin ang nanonood. Kahit isa, dalawa lang po, maligaya na po ako, no? Kasi alam ko kahit paano nagbibigay po tayo ng mga tips, advice kung paano natin harapin ang ating buhay. Now, ano ba ang topic natin for today, no? Paano tayo mag-deal sa matapobre nating kamag-anak, no? Medyo mahaba-haba ito ang ating content about kamag-anak. Well, hindi po ako pwede magsalita ng ganitong topic kung hindi ko po naranasan, no? May kamag-anak talaga, no, na matapobre. Ako meron din. I will not go into specific kung sino sila, no. They're already a part of my memory, no. Minsan nga kino-consider ko na wala na, no. May mga kamag-anak kasi tayo na matapobre, no. Na feeling nila, nakita nila tayo very simple, hindi tayo mayaman, wala tayong kotse. Actually, 2020 lang yata ako nagkaroon ng sasakyan, second hand pa, no. Pero automatic siya, no? Medyo malaki-laki na rin ang gastos ko sa maintenance kasi second hand. Pero okay lang yun, for service purposes lang yun. Hindi naman yun pampasikat, no? Ano bang dapat natin gawin sa kamag-anak natin na matapobre? Sa akin lang guys, ignore. Huwag pansinin, lumayo, umiwas. Very simple, no? Kung nagpo-post, nagpi-flex sila lang kanilang kayamanan dito sa Facebook, ignore mo lang, no? Wag ka na mag-like or mag-comment sa kanilang pinopost kasi kanilang wall din 'yon eh. Very simple, no? At saka wag na kayo makipaghalubilo kasi matapobre na nga eh, no? Naalala ko, no, matagal na panahon, nagtatrabaho po ako sa isang computer shop bilang technician. Kasama ng matapobre kong relative, ang kanyang asawa na she's claiming na super mayaman daw siya. Bago lang ako nakakita ng tao na piniplex talaga ang kayamanan, no. Sinabi nga nasa loob po ako ng cubicle, matapobre talaga. Alam nila dyan ako nagtatrabaho eh. Masasabi ko siguro 2001, matagal na. Ilang years na ba ngayon? 24 years, no? Vivid na vivid. Tumatak talaga sa isipan ko. Ay, magpapaayos kami ng computer namin. Ayaw namin ang mag-ayos, ang baguhan lang. They are referring to me kasi bago lang ako during that time sa trabaho. Kasi baka madagdagan pang sira. And then tumawa. Sabi ko sa kasama ko, umalis na ba sila? Yes, Jake, umalis na sila. Alam mo, ano yun eh, kamag-anak ko yun eh. Wala, narinig ko nga, insulto kanila kasi bago ka lang. Alam ko rin na ikaw ang tinutukoy nila kasi ako matagal ako dito eh, 3 years na, ikaw lang ang bago dito. Nagsabi nga siya nga na hindi lang ang baguhan, ang experience lang mag-ayos. Ikaw na sa ating tatlo, ikaw lang dito ang baguhan, ilang buwan ka lang dito. Makuo nga eh, grabe talaga, feeling nila parang basura ako, no? At saka patay gutom kasi inunsulto talaga ako. Nagtatak talaga yun sa isipan ko. Moving forward, ini-ignore ko na lang silang dalawa hanggang ngayon kasi nakikita ko na ganun pa rin ang mga pag-ugali. Dalawa sila, gurang na, no? Gurang meaning matanda na, pero parang nagpi-flex na parang bata pa. Oh my God, move on na kayo. Kung gurang, gurang talaga, no? Kahit ano mo pang palamuti ilagay sa mumuka mo, act accordingly to your age, hindi na parang teenager lang, no? So, anyway, nasaktan talaga ako, pero now, naalala ko, natatawa na lang ako kasi those people are full of hatred sa kanilang mga puso, no? Hindi marunong umintindi sa mga tao na mababa sa kanila.
Okay? So, I did not wish bad luck on them. Si Lord na lang, pero may natanggap ako ng mga balita na minalas-malas sila doon kung saan man sila sa mundo. I will not say the specific places, no? Pero yun talaga, hindi lahat ng panahon sa'yo eh. Especially ang masama ng budhi mo, no? Grabe. Anyway, actually, ang mga totoong mayaman na kilala ko, hindi din nila ako kilala, ay very humble, hindi nagpi-flex ng ganun, no? Kasi alam nila na mayaman na sila, ano pa ba? Be humble yourself in the eyes of the Lord and to other people. Yun dapat natin tandaan. Dapat maging matulungin ka. Mahalin natin ating kapwa. Yun ang utos ng Diyos. Huwag kang maging mayabang at maging matapobre. Kasi by the end of our lives, naku po, ewan ko lang kung sasantuhin ka lang ng ating Panginoon kung judgment day ng darating. Iba kasi walang takot eh. As long nabubuhay sila, feeling nila they are superior. Alam nyo guys, no? Hindi po ako pastor, pero sa akin, I believe na lahat tayo ay pantay-pantay lang sa mata ng Diyos, no? Iba siguro, swerte lang sa pamumuhay, naging mayaman, may posisyon sa government, sa society, politiko, celebrity, pero in the eyes of the Lord, we are all the same, no? Ang janitor nga sa school na pinagtatrabahuan ko, tinatawag ko ma'am and sir. Ano namang mawala sa iyo kung tawagin mo ma'am and sir ang janitor at janitress? Wala naman masama eh. Security guard. It is only shows respect to the other person. Ano ba, mawawala ba ang pangalan mo? Ang ego mo lang ang tumataas kung hindi ka marunong magrespeto sa mga taong na mababang antas compared sa iyo. Kaso lang may mga tao talagang na ganun ang kanilang mga ugali hanggang they will perish in this world. Ganun talaga. So wala na tayong magawa. Now, ano bang moral lesson of our topic for today? Be humble, respect, mahalin natin ating pagkatao. Huwag tayo maging matapobre, kamag-anak man or hindi. And be approachable and lovable person. Hindi man sa pagmamalaki, marami talagang tao lumalapit sa akin, humihingi ng tulong, hindi naman financial. Kasi alam nila na madali akong kausap. Hindi po ako kung mahirap kausapin kasi alam ko rin kung ako sa kanilang katayuan, mahirap din kung magsusuplado ka, magsusuplada ka, mga ganon. Wala naman mawala kung maging mabuting tao ko sa kapwa mo eh. Mas malapit ka pa sa tao, mas malapit ka pa sa Diyos. Yun lang po, no? So maraming salamat sa inyong panonood. So, to summary, how to deal with matapobreng kamag-anak? Ignore. Yun lang po. Period. Just ignore them. So, please follow me in my Facebook page, in my YouTube channel. Ingat po tayo lagi. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam.